Honda Supremo namamalya, sumisinok. Ayan. Patay. So namamalya. Pag i-full rib, mamamatay. Ang high tension wire ng ignition coil na to ay manipis. Ang ignition coil niya ay napalitan na, hindi na yung stock. Ayan o, kakaiba. So, ang high tension wire niya masyadong manipis. Kaya tinusok ko dito, ginanyan ko siya. Try natin balatan. Balatan natin. O, balatan ko. So, yan. So, yung wire niya, sus, napakanipis. So, ito lang yung wire niya. Maninipis lang. So, yan. Masyadong maninipis. So, ang gagawin ko, subukan muna natin ipa-spark. Kabit na lang yung spark plug cap. Tapos yung spark plug dyan na lang yan. Kabit na lang tayo ng ibang spark plug. Tingnan natin kung ano ba to, i-spark. So ito, good yung spark plug na to. So ganyan na lang natin. So ayan, hindi siya nag-spark. So ayan, may problema talaga. So, kaya pumapalya. Walang spark. So, possible yung spark nito ay nawawala, hindi stable. So, ayan, hindi na siya talaga mandar. So ayan, wala nang, hindi na talaga mandar. Kanina mandar pa pero palyado. So ngayon hindi na. Subukan natin i-check yung ignition coil. O kaya mag-try ako ng ignition coil. Kinabitan ko siya ng ibang ignition coil. Ayan, nakakabit. Use na ito na ignition coil pero okay pa to. Subukan natin pa-spark. Oh no, wala na naman. Yun. So ayan. Spark na siya.
Okay na yung ignition coil, may spark na. Bukang panda rin. Pumapalya pa rin. Subok ulit. Wala na, hindi na mandar. Tingnan yung carburetor, tapos linisan. So lilinisan lang ko lang yung carburetor kasi umaandar siya pero dito mo tuloy. Minsan hirap andarin. So buksan to para makita kung ano yung baka may mga dumi na to nakabara. Yung ignition coil niya hindi na katulad kanina na walang spark, tapos minsan umi-spark. So ito may spark na siya, hindi katulad kanina na mahirap magkaroon ng spark. So ayan, ikabit na, balik na natin yung carburetor guys. Kabit yung cable. Sure. Ayan. Lagyan na lang natin ng gas. Tapos buka ng panda rin. Lagyan natin ng gas to. So yan, subukan natin kung hindi na siya, subukan na kung hindi papalya. Yan, yan ang gas, on, kick, on na, kick. Yan, bumaba na yung gas. Chok muna. No. Hard start. Yan. Yan na. Oops, tay, ubos yung gas.
Naubos yung gas, naubos. Ano na? So ayan na, tinanggal ko yung carburetor niya or carburetor niya. So hindi to stock. Napalitan na to. Hindi na yan stock. So binalik ko yung stock. Pinalitan to doon sa ibang sa ibang gumawa. So ngayon binalik ko yung stock. So dito na magkakalaman kung aandar na ba to. So yan, Honda Supremo. Honda Supremo to, pero nilagyan lang ng sticker na Motopos. Kick. Hina na yung battery. Ayan. So ayan. Sakto yung diagnose ko na sa carburetor or sa carburetor na siya may problema. Kasi ginawa na natin ang lahat. Doon sa ignition system, chinik natin. Doon sa carburetor niya na kinabit, ito, nakadalawang beses ako ng linis. Hanggat umabot na ako dito sa ignition system niya, ganoon pa rin. So okay kasi yung ignition system niya, nagawa ko na. Kaya ang last na decision is carburetor. Kasi yung carburetor hindi natin magagawa ng test. So last option, carburetor or carburetor. So ayan, yung duda ko o yung diagnose ko, kasi doon sa mga natitestiran, goods na sila lahat. Spark plug, ignition coil, CDI, or electrical, o yung sparks niya, goods na. So doon na sa last option yung carburetor, kasi hindi naman yung natitestiran. So goods na. Okay na to. So guys, biglang namatay. Tapos ayaw na umandar. Chinik ko yung spark niya. Nawawala. So pinalitan ko nga ng ignition coil na iba. Kasi yung ignition coil din ito ay hindi na stock. So ayun o. Tapos yung tension wire nito ay hindi makapal. Hindi makapal yung wire, nipis lang, parang wire lang ng
antenna ng cable na pang TV. Hindi katulad nito. So pinalitan ko nito. Test natin. So ito guys, pinalitan ko na ito dati. Pinalitan ko na ito ng hindi dati. Kahapon ko na troubleshooting. Pinalitan ko na ito ng CDI. Pero ganun pa rin hindi umandar. So ngayon napaandar ko siya. Goods na yung carburetor. So biglang namatay. Goods na sana. So ayan guys, andar na siya. Pero kailangan gamitin yung starter. So dahil hindi gumagana yung starter niya. So ayan. Kalagitik lang. Subukan natin irekta. Irekta lang. So pinandar ko na to kanina. So andar na lang siya pag gamitan ng starter. Hindi siya, mahirap siyang paandarin pag i-kick kasi yung makina niya at saka yung carb niya mahirap maka-vacuum ng gas. Mas maganda starter kasi mas malakas, nakakuha agad ng yung pag electric starter yung gamit, nakukuha agad yung compression niya. So doon pa lang siya na aandar talaga kasi nakukuha niya yung saktong compression. So yan. So yan na, start na siya. So yan. Adjust na lang natin. So pag electric starter, i-start siya. Gagana, andar. Pero kapag kick lang, ayun, tsambahan lang. Kaya kanina nahirapan akong i-start. Mas nakaka-vacuum yung carburetor o yung carburetor pag electric starter yung gamit. So itong carburetor niya ay na kasi, palitin na. So yan, paano nga ba natin malalaman kung bakit di gumagana yung electric starter? Ganito. So dito yung positive. So dapat pag start magiging positive din dito. Dito positive to. Pag pag pinindot yung start button dapat magiging positive din to. So ayan. Pag lagitik ng relay, pindot ko yung starter. Kailangan pa itong i-clutch. So ayan, naglagitik na. Pero kailangan to i-clutch guys. Pero ayan, nakaano na. Ayan, naglalagitik siya pero so ayan. So dapat magiging positive din to. Magiging ganyan. So wala, sira na yan. Ito yung papalit natin. So ito yung ipapalit. Kakabit ko. Okay, kuan. Sige, ma-start ka.
So ito na yung starter relay na bago. Yan yung luma. Start. So ayan. Hard start siya pag hindi starter. Kung kick lang gagamitin, mahirap siya maka-vacuum ng gas. So, pag electric starter, aandar agad siya kasi mas malakas kumuha ng compression. Kasi nga yung carb niya, palitin na yung carb. So ito yung stock na carb kasi yung replacement na carb hindi talaga umandar na. So ito yung minor lang niya yung problema. Mahirap nang matune. So hindi na natutune yung minor. Pag pinataasan yung minor niya, mayroon namang time na pag init yung makina, lalakas yung minor. So ayan. Goods ito.